Magkakaiba man ang personalidad, ay tila pinagtagpo silang apat sa iisang sulok ng kwarto. At lahat ng ito ay nangyari dahil sa isang pustahan na nagbunga ng kakaibang resulta para sa kanila sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Mike, may pagkapilyo man ay ni minsan ay hindi nito nagawang magtaksil sa kanyang asawang si Mayan. Isa sa pinagmamalaki nito ay ang swerte sa pustahan. Lalo't ang lagi nitong natatalo ay ang kanyang kumpare at kababata na si George. Pero lingid kay George ay may lihim itong pagtingin sa mistisang misis nitong si Cathy na siyang naging dahilan sa pag-aaya ni Mike ng isang pustahan kay George, kung saan ang nakataya ay ang kani-kanilang asawa. Si George, ang best friend at kumpare ni Mike. Lagi mang talo sa pustahan, ni minsan ay hindi sumama ang loob nito sa kaibigan. Gaya ni Mike, ay parehas silang magaling pagdating sa pagkilatis ng mga babae. Lingid kay Mike, ay matagal na nitong alam ang lihim na pagkatakam nito sa kanyang misis na si Cathy. Hindi naman ito masisisi ang kaibigan. Dahil talaga namang kahit sinong lalaki ay mapapawaw sa bata at mistisa niyang asawa. Wala naman itong naging problema kay George. Bagkus ay hinayaan na lang niya ang kaibigan na mahumaling sa kanyang asawa. Si Cathy, ang asawa ni George. Mistisa at slim ang korte ng katawan. Kung titignan ay dalaga pa talaga to. Madalas din magsuot ng maiksi at medyo mga daring nakasuotan. Game ito sa lahat ng trip ng mister, mapakama man o anong bagay. Lumaki itong open-minded. At madalas din itong sumali sa inuman ng magkumpare kung wala itong pinagkakaabalahan. Si Mayan, morena at chinita, isang perpektong kabaligtaran ni Cathy. Isang babaeng napakonserbatibo sa sarili. Isa to sa mga bagay na nagdudulot minsan ng tampo sa kanyang mister. Hindi nito maibigay ang gusto ng asawa. Dahil simula pa noon, ayaw kasi nito ng mga lantarang bagay na siya namang gustong subukan ng kanyang mister na si Mike. At saan ka naman pupunta? Tanong ni Cathy kay Mike nang makasalubong niya ito sa pintuan ng silid. Lumingon siya sa kanyang kumpare. Hindi naman kita matitiis, pre. Kaya naman, may masarap din akong balato sa'yo. Tugon ni George sa kanya. Nagkatinginan ang mag-asawang George at Cathy. Kumindat si George sa kanyang maganda at sexy na asawa. Kasabay ng pagkindat niyang yon, ang paghalik ni Cathy sa naguguluhang si Mike. Halos sinandal ng pili ang misis ni George ang hindi pa rin makapaniwalang si Mike. Napapikit tuloy ito sa maalab na pagsalubong sa kanya ng kanyang magandang kumare. Namilog ang mga mata ni Mayan sa nasaksihan. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang mararamdaman. May kung anong kirot ang namumuo sa kanyang dibdib na makita ang kanyang mister na hinahagka ng ibang babae. Hindi lang kasi basta halik ang nangyari.
Kitang-kita niya na halos mapunit ang labi ng dalawa sa tindi ng palitan. Lalo pang umakyat ang pagsiselos ng chinitang guro nang makita na bigay na ang kanyang mister sa kanilang kumare dahil halatang nag-e-enjoy ito. Hinawakan na ni Mike sa leeg si Cathy at ito naman ang ibinalandra niya sa dingding. Matagal na tong pinapangarap ni Mike at hindi siya makapaniwalang totoo na niyang nagagawa ang gusto niya ngayon kay Cathy. Kaya naman buong lakas niyang idinikit sa dingding ang mistisang asawa ni George na napapakagat labi dahil sa sobrang panggigigil ng kanyang kumpare sa kanya. Sa paghihimagsik na nararamdaman ni Mike ay wala na tong pakialam sa makikita at mararamdaman ng kanyang misis. Sa isip niya ay tama lamang to dahil si Maya naman kasi ang unang bumigay sa kanilang dalawa. At ang pinakamasakit pa ay pumayag ito sa mga bagay na inuutos ni George sa kanya. Ito ang mga bagay na inaayawan ng kanyang misis kapag silang dalawa ang magkasalo. Napangiti tuloy si George sa nagiging reaksyon ng Chinita at morenang kumare nang makita niya itong nagsiselos. Huwag kang magselos, Mare. Nakaisa ka naman na eh. Sabay kuha sa mukha nito para iharap sa kanya. Halika Mayan, doon tayo sa upuan. Sila naman ang panoorin natin. Sabay baba nito sa higaan at hinatak ang morenang kumare. Si Mike ay bahagyang napatingin sa kanyang misis habang inihila naman siya ni Cathy papunta sa kama. Pinaupo ni George si Mayan sa upuan. Samantalang ito ay nakatayo sa tabi niya. Pareho nilang tinitingnan ang kani-kanilang mga asawa. Hindi pa rin tiyak ni Mike kung ano talaga ang tunay na nangyayari. Gulong-gulo muli siya kung bakit nandoon ang misis ng kaibigan na matagal na niyang inaasam. Lalo itong nagtataka kung bakit naka-nighties lamang ito. Talaga bang naghanda ito na ibigay sa akin ang gusto ko ngayong gabi? Ito ang tanong na naglalaro sa isip ni Mike. Bumalik lang ang kanyang ulirat nang bigla siyang itulak ni Cathy papahiga. Mabilis ang pagbagsak niya at hindi kaagad siya nakapag-react dito. Biglang ibinaba ni Cathy ang suot niyang shorts. Mare, huwag kang magagalit ha. Patikim lang nito ah. Parehong nagulat ang mag-asawang Mike at Mayan sa sinabing iyon ni Cathy. Nakaluhod ito sa pagitan ng mga binti ni Mike habang abala sa pagbibigay aliw sa kumpare. Mula sa kinaroroonan ni Mayan at George ay nakatagilid ang dalawa sa kanila at pilyang lumingon si Cathy sa kanila. Akmang iniinggit ang mga to sa kapilyahang ginagawa niya. Tila naman alapaa pang natatamasa ni Mike mula sa mistisang kumare. Ang kanyang ninanasa at tinatago sa isip noon pa ay unti-unti nang nagkakaroon ng buhay. Unti-unti na niya itong nakakamit. Pero hindi lang lubos maisip ni Mike na ganito pala katindi ang mistisang misis ng kaibigan. Ayaw man niyang aminin, ay walang-wala ang misis niyang si Mayan pagdating sa ganitong bagay. Muling nilingon ni Cathy si Mayan
para inggitin ito. Hindi man niya literal na sinasabi, ay pinapakita naman niya sa gurong kumari na mas magaling ako sa'yo. Sinadya ring lingunin ni Mike si Mayan at George mula sa kinaroroonan nila. Kita niya ang pagkagulat sa mga mata ng kanyang morenang asawa. Gusto niya talagang makita ang reaksyon ng kanyang misis. Ngayong siya naman ang tinitikman ng ibang tao. Gusto niyang gumanti at ipakita kay Mayan ang hinahanap niyang katangian ng isang babae. Mas lalong lumalakas ang kabog ng puso ni Mayan dahil sa nasasaksihan. Oo, talagang nagsiselos siya sa ginagawa ng misis ni George sa kanyang asawa. Aminado siyang hindi niya to kaya. Pero, oo nga no, bakit siya pumayag sa kagustuhan ni George na siyang tinatanggihan niya kapag ang mister na niya ang umihiling nito sa kanya? Bakit hinayaan niyang magpatangay kanina? Bakit? Halos may nangingilid na luha sa mga mata ni Mayan. Alam niyang malaki ang pagkukulang niya dahil ngayon ay naaalala niya ang kanyang mga ginawa sa kumpare kanina na ni minsan ay hindi niya ginawa sa kanyang mister. May kaunting pagsisisi tuloy siyang naramdaman at gusto niyang humingi ng tawad kay Mike. Sa paglipas ng oras ay tuluyan na ngang umuga ang matibay na higaan. Halos mayupi si Cathy sa pagkakadiin sa higaan sa sobrang gigil ng kanyang kumpare na tila wala na sa sarili ng mga oras na yun. Sa puntong yun ay nilingon ulit ni Cathy ang kanyang kumaring si Mayan. Nakatingin pa rin to sa kanilang dalawa. Nakikita na rin niya ang nangingilid na luha sa mga mata nito. May mapait na ngiti ang gumuhit sa maamong mukha ni Mayan nang mapansin ang paglingon sa kanya ni Cathy. Alam niyang wala talagang laban ng katulad niya sa mas batang si Cathy. Sa edad, sa katawan, at sa pagiging magaling nito sa ganitong bagay. Aminado siyang wala siyang panama rito. Kaya naman hindi na siya nagtataka pa kung bakit ganito ang kanyang asawa sa kanilang kumari. Lumingon din si Mike kay George na tila naghahamon sa kumpari. Mari, huwag kang malungkot. Pwede pa naman tayong gumanti sa kanila eh. Pwede mo namang patulan ang misis ko. Bakit hindi mo ipakitang kaya mong gawin o higitan ang ginagawa niya sa asawa mo? Pagsusulsol ni George kay Mayan. Napatingin si Mayan. Nakita niyang seryoso ang kanyang kumpare sa sinambit nito. Nang tingnan niya ang mga mata nito, ay nakikita rin niya ang inggit sa mga mata niya. Parehong-pareho ito sa inggit na kanyang nararamdaman habang pinagmamasdan ang kanilang mga asawa na abala na sa isa't isa. Hanggang sa umabot na sa puntong hindi na nakayanan pa ang selos na nadarama ni George. Lalong hindi niya matiis ang naghahamong tingin ng kanyang kaibigan habang walang humpay nitong sinusulit ang kanyang misis. Sige, gusto mo pala ng kompetisyon ah? Pagbibigyan kita pre. Sambit nito sa isip. Walang kagatol-gatol nitong pinatayo si Mayan. Hinatak niya to papunta sa kama at itinulak patalikod. Gulat na gulat ang Chinita na ginang nang hatakin siya ni George. Para na lang tuloy siyang robot na sumusunod dito.
Ngayon ay nakatalikod siya at nakaharap kay Cathy. Bigla tuloy siyang nailang sa pwesto niyang yun. Pero ang pagkailang na yun ay mabilis na napalitan ng pagkagulat at alapaap nang matamasa nitong muli ang pag-iisa nila ng kumpare. Nauwi sa nakakatupok na kompetisyon ang gabing yun. Walang gustong magpatalo. Todo bigay sa isa't isa na para bang wala ng bukas para sa kanilang apat. At hanggang sa tuluyang humupa na nga ang uhaw sa kanilang pagkatao. Sabay na bumagsak sila at ngayon ay nararamdaman ang labis na pagkapagod sa kakaibang kompetisyon na nangyari. Nagkatitigan ng magkaibigan. Sports lang pare. Pag-aabot ng kamay ni George kay Mike. Ngumiti si Mike sa kababata at mabilis na nakapag-shake hands sa kanya. Nagkangitian ang dalawa. Ang tensyon na kanina ay namumuo sa loob ng kwarto ay marahan na ring humupa. Natigilan lang ang magkaibigan nang maramdaman nila ang pagtabi ng kanilang mga misis sa magkabilang gilid nila. Naiilang man si Mayan sa pangyayari ay napangiti na rin to nang makitang okay na ang kanyang mister na si Mike. Yumakap ito ng mahigpit sa kanya. Nainggit kasi ito kay Cathy na agad pumulupot kay George ng mahigato. Hindi niya inaasahan na magkakaroon sila ng kakaibang experience ng kanyang asawa kasama sina Cathy at George. Never kasi niyang inisip na may makakasalo silang dalawa ng kanyang mister. Ayaw man niyang aminin, ay naging masaya rin siya at mas naging bukas ang kanyang isip at pangunawa para sa kanyang mister na naghahanap lang din ng kanyang pagpaparaya. Natawa na lang si Cathy nang makitang sabay na naghihilik na ang dalawang lalaki. Napangiti na lang din si Mayan. Mari sorry paghingi ng paumanhin ni Cathy sa kanya. Nagulat tuloy si Mayan. Naku Mari, wala ka namang dapat ihingi ng tawad Pare-pareho naman natin tong ginusto. Kaya okay lang yun. Pagpapaliwanag naman ni Mayan sa kanya. Pareho silang nakangiti habang minamasdan ang kani-kanilang mga asawa na himbing sa pagtulog. 8:43 ng umaga. Nang magising si Mike, nakita pa niya ang kanyang kababata sa tabi niya. Pareho silang nakakumot na dalawa. Pare, gising na. Tabik ni Mike kay George. Hindi pa rin kumibo si George na humihilik pa. Bangon na, tanghali na pre. Muling sambit ni Mike. Pansin itong wala na sa tabi ang mga misis nila. Bumangon na agad si Mike at nagbihis. Pumasok ito sa banyo at agad na nagsipilyo. Uy, pare, gising na, tanghali na. Muli ay niyugyug niya si George. Lumingon ito kay Mike na pipikit-pikit pa rin ang mga mata. 5 minutes pare. Sabay muli ay balik nito sa pagtulog na ginagawa. Napabuntong hininga na lamang si Mike sa kanya. Lumabas na lang agad to ng silid at bumaba ng kusina. Good morning! Bati nito sa kanyang misis at sa kanyang kumaring si Cathy na parehong abala sa paghahanda ng almusal. Good morning din babe. Sabay halik ni Mayan sa kanyang labi. Nagbeso rin sila ni Cathy.
Nakita nitong nakasuot ito ng puting t-shirt at pajama na alam niyang kay Mian. Si George, tanong nito sa kanya. Ay naku Mare, tulog na tulog pa sa taas. Teka nga't gigisingin ko lang yun para makakain na tayo ng agahan. Sabay panhik ni Kati paakyat sa silid nila. Mare, may damit ako dyan at shorts. Kuha ka na lang sa aparador. Pahabol nitong pasigaw kay Kati. Nagkatinginan sina Mian at Mike ng matagal. Alam nila na marami silang gustong sabihin sa isa't isa. Hindi lang nila malaman kung paano ito sisimulan. Coffee babe? Alok ni Mian kay Mike. Sige babe, salamat. May kasamang ngiti ang pasasalamat ni Mike na yon. Naupo na to sa mesa. Wow, sarap naman ang almusal babe ah. Habang tinitingnan ni Mike ang nakahain sa mesa. Mayroong bacon, sunny side up egg, spam, butter, toasted bread at sinangag. Talagang naghanda ang dalawa sa agahang inihain ng mga to. Ito na bebo, mainit yan ha? Sabay lapag ng kape sa harap ng mister nito. Good morning! Mahabang bati ni George habang bumababa ito kasama si Kati. Nahihikap pa to na umupo sa tabi ng kanyang kumpare. Bineso rin ito si Mian. Bago umupo, ay nakipag-apir pa to sa kanyang kababata. Kape? Alok ni Kati sa kanya. Yes honey, please. Sagot naman ni George. Nang makapagtimpla na ng kape si Kati, ay agad din tong tumabi sa kanyang mister. Si Bea naman ay tumabi kay Mike. Tahimik silang nakatingin sa mga nakahain. Oh, ano pang hinihintay natin? Mag-almusal na tayo. Sambit ni Mike nang maramdaman na tahimik ang tatlo. Amidado itong kahit siya ay naiilang at hindi alam kung ano ang sasabihin tungkol sa nangyari kagabi. Marami siyang gustong itanong pero parang nahihiya siya. Marami rin siyang gustong sabihin sa kanyang misis na si Mian. Pero mamaya na lang siguro. Pag nakauwi na ang kanyang kababata at ang misis nito. Sarap naman ang luto mo, Mare. Masayang bunga ni George habang nagsisimula na itong kumain ng sinangag at spam. Naku, hinanda namin yan ni Maring Kati. Sambit nito sa kanya. Wow, talaga? Sambit nito sabay ngumiti na lang at nagsimula na rin itong kumain kasabay nila. Yung kagabi pala, paunang banggit ni George patungkol sa nangyari kagabi. Pasensya ka na Maria, paghingi ng paumanhin ni George kay Mian. Pare, okay na yun. Sambit naman ni Mike patungkol dito. Si Mian naman ay tumangos sa kanya. Lilinawin ko lang yung nangyari ha. Kung sakali mang mangyari ulit to, dapat tayong apat. Hindi pwedeng may mawala sa atin. Dagdag ni George. Okay lang ba sa'yo yun, Mare? Tanong ni Mike kay Kati. Tumingin muna to kay George at tumango sa kanya pagkatapos. Sa'yo Mare? Balik na tanong naman ni George kay Mian na tahimik lang din kumakain. Kung okay kay Mike, okay lang din sa akin yun pare. Safe na sagot nito. Kung ganon, sige, payag din naman ako eh. Pero gaya nga ng sabi mo pare, kung sakali mang maulit to, dapat apat din tayong magkakasama. Pinal na sagot ni Mike. Bawal ang sumalisi ha.
Dagdag pa ni Mike at nakatingin ito kay George. Oo naman pare, bawal ang sumalisi. Pagsang-ayon naman ng kanyang kababata. At kung gagawin man natin ulit to, dapat yung mapag-uusapan ng maayos para mapaghandaan natin. Dagdag pa ulit ni Mike. Tumango ang tatlo sa tinuran na yon ni Mike. Naging malinaw naman ang lahat. Bukod pa ron ay hindi na rin nila pinag-usapan ang detalye ng naganap kagabi sa pagitan nila. Marahil ay iniiwasan na lang nila ang anumang comparison na pwedeng mangyari sa kanilang pisikal na kaanyuan. Kusa naman na nilang naunawaan na pare-pareho naman nilang ginusto yun. At mula sa apat na sulok ng kanilang kwarto ay iniwan na nila ang kakaibang alaala na tanging mababalikan na lang nila sa kanilang mga isip. Matapos ang agahang yon ay nagpahinga saglit ang mag-asawang si Cathy at George. Magkasamang nanood ng basketball ang magkaibigan, samantalang sina Cathy at Maya naman ay naging abala sa paglilinis. Dito na kayo mag-lunch pare, alok ni Mike kay George. Naku pare, may lakad pa kami ni kumari mo eh. Babiyahe pa kami pauwi sa kanila ngayon at inaasahan kami ng biyanan ko. Pagpapaliwanag ni George. Next time na lang pare ha? Dagdag na lamang nito. Sige pare, mag-iingat kayo sa biyahe niyo mamaya ha, na may kasabay na pagtango. 10:53 a.m. nang ihatid na ng mag-asawang Mike at Mayan ang mag-asawang George at Cathy. Ingat kayo Mari ha, beso ni Mayan kay Cathy. Sige pare, una na kami, paalam ni George kay Mike. Kumaway na lang ito sa kanya nang humarurot na ang motor ni George papaalis sa lugar nila. Pagkapasok ng bahay ay wala pa ring kibuan si Mike at Mayan. Babe, sorry paumanhin ni Mayan kay Mike. Bigla itong naiyak. Babe, tama na yan. Wala ka namang kasalanan. Yakap ni Mike sa kanya. Totoo, wala naman talagang kasalanan si Mayan sa nangyari at aminado siya ron. Kung tutuusin ay biktima lamang ito ng kanyang katarantaduhan nang maisip niyang makipagpustahan para makaisa sa sexy at mistisang misis ng kaibigan. Shh, babe, tama na yan. Pagpapatahan ni Mike sa kanyang morenang asawa. Sinusubukan ni Mia na tumahan. Naghahabol tuloy ito ng hininga na akala mo ay hinihingal. Hayaan mo babe, gagawin ko na yung lahat ng gusto mo. Hihigitan ko pa si Cathy sa binigay niyang kaligayahan sa'yo kagabi. Sambit nito sa kanyang mistera. Talaga babe? Masayang tanong ni Mike sa kanya. Oo naman. Hindi pa tapos magsalita si Mayan ay bigla siyang binigyan ng matamis na halik ni Mike na nauwi sa matinding palitan na nagpagana sa kanilang umaga. Sa kwarto tayo babe. Paanyaya ni Mayan kay Mike. Ngumiti tuloy si Mike at agad na inilak ang pinto ng kanilang sala. Sabay silang pumanhik pabalik sa kanilang silid para ituloy ang mainit na sinimulan. Simula noon ay mas naging matibay ang samahan ng mag-asawa. Hindi rin hinayaan pa ni Mike na maulit ang nangyari sa kanilang apat. Para sa kanya ay sobra-sobra na ang kanyang misis at nakontento na siya dito.
Nagpapasalamat na lang siya kay George at Cathy dahil naging bahagi sila ng pagbabago sa buhay nilang mag-asawa. Hanggang dito na lang po ang ating story. And please, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel.